Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay. Kami pagindapating makapakinabang sa ligaya na kanyang dulot na kaligtasan. Ngayon siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Serene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesus. Sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem. Kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon, at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila,
Siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan, ay isinama niya sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, purihin ang tanang bansa, ang Panginoong dakila. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa, ang Panginoong dakila. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Pelestia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa, ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa, ang Panginoong dakila. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aanilanganin?
Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tiyakan. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di mapapahamak, hindi sila maagaw sa aking kaninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga pilgrims po, maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Ang isang taong bulisak at wagas ang puso, hindi siya marunong maglikha ng pagkakahiwa-hiwalay. Hindi siya nagbibigay ng problema, kundi ang iniisip ng isang taong wagas ang puso at mabuti ang kalooban ay yung sinasabi natin pagkakaisa, unity and harmony. Kaya nga po ang isang taong genuine ang kanyang paglilingkod, walang iisipin kundi ang kapakanan ng kanyang nasasakupan. Pero ang ganito pong tao o ganitong klase ng genuine ng tao, siguro po marami man, pero minsan nagiging biktima din po ng maling sistema. Pero kung sa lahat po bilang isang Katoliko, kung ang magandang intensyon ng tao sa paglilingkod ay ipinadadama po nito, hindi lamang ang kanyang pagkilala sa kanyang nakaraan, kundi ang lahat ng kanyang kasiglahan dahil sa pananampalatayang ipinagkaloob sa kanya. Narinig po natin sa unang pagbasa na kung saan si Bernabe at si Saul ay nagtulong para ipahayag si Kristo na muling nabuhay. Ipinadama kung saan sila pupunta, tinuruan at nagturo ng kagandahang balita o mabuting balita ng ating Panginoon sa buong kapuluan. Kaya't kung titingnan po natin ang ating buhay, lalo na po narinig po natin ngayon sa ating Ebanghelyo na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na ang lahat ng kanyang ginagawa ay dahil utos ng kanyang Ama. At ang kanyang ginagawa ay dahil sa pagmamahal sa sangkatauhan. Sabi nga po ng mga Hudyo, tapatin mo nga kami. Ano ba talaga ang gusto mong pahiwatig? Sino ka ba talaga? Kung titingnan po natin, ang mga Hudyo, hindi nila matanggap na ang isang tao na hindi niya kahaliri o sinasabi nating hindi nila kabaro, ay talagang sinasabi po natin na talagang nahihirapan sila dahil hindi nila matanggap ng ating Panginoong Hesukristo na muling nabuhay ay sinugo ng ating Ama. Kaya nga po sa buhay po natin bilang isang Katoliko,
Sabi nga po, ako at ang aking Ama ay iisa. So ibig sabihin, ang lahat ng ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo, ang lahat ng kanyang turo, ang lahat ng kanyang pangangaral, ang lahat ng kabutihan para sa sangkatauhan ay galing sa ating Panginoong Diyos Ama. At ito'y ipinapaalaala po sa bawat isa po sa atin. Kung ang ating Panginoong Heso Kristo nakitaan ng kapangyarihan, ibig sabihin, gumagawa siya hindi dahil sa kanyang sarili, gumagawa siya dahil ito ang kalooban ng ating Panginoong Diyos Ama. Kaya itong mga Hudyo po ang pinoprotektahan po nila bilang tagapangalaga at tagapangaral ng balita o sinasabi nating batas ni Moises. Pinoprotektahan nila ang kanilang otoridad. Hindi sila pailalim sa ating Panginoong Heso Kristo kung ano yung katotohanan, sapagkat ang mga Hudyo hindi nila matanggap na ang isang anak lang ng karpintero o anak ng babaeng taga Nazaret na kung saan may ipadama po nila na sinasabing walang ganitong klase ng tao na masasabi nilang mas higit pa sa kanila. Kaya't sa buhay po natin, kung ang isang tao ay mayroong magandang layunin sa ating buhay, kung ang isang tao kahit po sa loob ng tahanan, kahit po sa ating ginagawa o anumang asosasyon na mayroon po tayo, pag ang isang tao ay nabuklod para sa kabutihan, ibig sabihin, pinagpapala siya at patuloy na pagpapalain. Kaya ang taong may hangarin, nakikipagkaisa, hindi po katulad sa panahon ngayon kung makikita po natin na punong-puno ng ingay, lalo na po pagdating sa politika. Kung minsan ang tao naiinis na rin pong makinig sa iba't ibang uri ng mga salita na kung saan hindi po natin nalalaman kung saan nanggagaling. Sana po bilang isang nag-aral, alam po natin kung ano po yung totoo. At sa katotohanan, kailanman po ay hindi nila kayang ikatwa. Kaya sa buhay po natin, bilang isang sumusunod at bilang isang tupa ng ating Panginoon, naway ang bawat isa po sa atin ay maging mabuting halimbawa na magandang pamumuhay sa pang-araw-araw, na magandang katangian at asal na patuloy po nating gagawin bilang isang Katoliko, sapagkat ang Katolikong may puso at nagmamahal anuman po ang mga pinagdaanan sa buhay ng mga miyembro ng pamilya, ng ating mga kapatid, ng ating mga kaibigan at kamag-anak. Kung ang ating intensyon ay para sa kabutihan, gawin po natin ito sapagkat ang puso na nagmamahal ay laging inaalaala ang kabutihan ng bawat isa. Hindi lamang sa panloob, kundi kahit po sa panlabas. Sana tayo po bilang kinatawan ng ating Panginoon sa lupa na kung saan tayo magpapahayag ng kanyang kabutihan sa ating kapwa. Katulad ng ginawa ni Bernabe at ni Saul na kung saan sila'y nangaral ng mabuting balita ng ating Panginoon sa sangkatauhan, lalo na po sa sinasabi nating Antioch na kung saan ito ang unang Kristiyano na tinatawag sa mga alagad. Kaya tayo po sana ay maging Kristiyano hindi lamang sa ating sinasabi nating sa pangalan, lalo higit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, ipagkaloob mo kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yung pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kay San Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaysa na Mahalabereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilid ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahindalan sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay ng pamista, bago't wagas. Sa pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ang isa sa gawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay ng pamista, bago't wagas. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang
sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, Monghing Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin po natin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, ngayong Sabado, 2 ng Mayo, ay unang Sabado ng buwan. Meron po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria ng mga biyaya sa ganap na 5 ng umaga na sisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos kasama na iyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Reina ng langit, maganap ka, Alleluia, Alleluia. Reina ng langit, maganap ka, Alleluia, Alleluia.
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama po sa panalangin sa umaga. Inaayahan ko pong tumayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Ang kanya salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. 40 taon sa inyong tinuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila'y suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumampandi sila daratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo pong lahat sa awit. Si Jesus ngayon muling nabuhay. Alleluia. Magalak tayo sa ating tagumpay. Alleluia. Ipinako siya sa krus na matay. Alleluia. Upang iligtas tayong nawalay. Alleluia. Sambahin natin at papurihan. Alleluia. Ang Kristong Hari ating itanghal. Alleluia. Tao'y tinubos sa kasalanan. Alleluia. Ang mga anghel ay mag-awitan. Alleluia. Sa ating Diyos Ama ang kapurihan. Alleluia. At sa Diyos Anak na Haring mahal. Alleluia. At Espiritong Diyos na banal. Alleluia. Danakilain magpakailanman. Alleluia. Tayo po ay magsiupo. Sino man tumupad ng kalooban ng aking Ama ay makakapasok sa kaharian ng langit. Alleluia. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akit ako'y lalapitan? Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito ang gawang masamay di ko tutulutan. Ang sino man taong gawa ay masama, di ko sasamahan. Di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban. Aking sisikapin na ang masunod ko'y ang gawaing tapat. Maging sa isipan, di ko isipin ang gawan di tumpak. Siyang naninira ng kanyang kapwa, aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kong tumingin. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Sa aking palasyo, yaong sinungaling di ko papayagan. Sa aking harapan, ang mapagkunwari di ko tutulutan. Lahat ng masama, araw-araw sila'y aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ng Diyos ay palalayasin. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sino man tumupad ng kalooban ng aking Ama ay makakapasok sa kaharian ng langit. Alleluia. O Panginoon, matalos nawa ng lahat ng mga bansa ang kalaliman ng iyong mapagmahal na awa. Alleluia. Napakadakila mo, Panginoon Diyos, ng aming mga ninuno. Purihin at parangalan ang iyong pangalan habang panahon.
Makatarungan ka at tapat sa lahat ng ginawa mo, matutuwid ang iyong landas. Walang kinikilingan ang mga hatol mo. Talagang kami nagkasala ng mabagsak kautusan at naghimagsik sa iyo. Hindi namin ginanap ang iyong mga utos, ni para rin sa kabutihan naming lahat. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mong kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi, gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming kasalanan, kami ay pinakaabang ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-aalayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon, nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso, wala nagtiwala sa iyo na nabigoon. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Panginoon, matalos nawa ng lahat ng mga bansa ang kalaliman ng iyong mapagmahal na awa. Aleluya. Ang Panginoon ay aking tanggulan at aking tagapagligtas. Aleluya. Purihin ang Panginoon na aking sanggalang. Sa pahikibaka ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Matibay kong muog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng dilim. Langit mong tahanan ay iyong hubugin. Panginoon, lisanin mo't bumaba sa amin. Mga kabundukan ay iyong hipuin. Lalabas ang usok, aming mapapansin. Ang maraming kidlat ay iyong suguin. Lahat kong kaaway iyong pakalatin. Sa pagtakas nila ay iyong tudlain. Hawakan mo ako at iyong itaas. Sa kalaliman tubig ako'y iligtas. Ipagsanggalamot na di mapahamak. Sa mga dayuhang may taglay na lakas, ubod sinungaling na walang katulad, kahit ang pangako ay sumpaing lahat. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong naglingkod. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay aking tanggulan at aking tagapagligtas. Aleluya. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa aklat ng mga gawa. Si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa Kanya sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na Kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Tayo pong lahat ay tumayo. Kaunting panahon na lamang at hindi na makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat ako'y nabubuhay at kayo'y mabubuhay. Alleluia. Tayo po ay gumawa ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Ang nagpadala siya sa atin ng isang pangyarihang tagpagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at turo sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan at kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita na sa libutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat ako'y nabubuhay at kayo'y mabubuhay. Alleluia. Ang walang bahid na kordero ng Diyos ay nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pasalamatan natin ang Ama at wikain. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Bukal ng lahat ng buhay, alalahanin ang kamatayan at pagkabuhay ng korderong sa krus na matay. Pakinggan ang kanyang tinig habang siya'y nabubuhay, magpakailanman upang ipag-adya sa kapahamakan. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Ngayong nalupig na ang lumang libadura ng kabuktutan at kasamaan, naway manginain kami ng malinis na tinapay ng katapatan at katotohanan. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Ipagkalaob na ngayon maisantabi namin ang anumang tunggalian at inggitan at maipadama ang kalinga sa ibang nangangailangan. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Idulot sa aming mga puso ang diwa ng mabuting balita ng kaligtasan upang kami tumahak sa landas ng iyong mga utos ngayon at magpakailanman. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa sanlibutan, para sa deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Ating pong dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, tanawin nawa naming may pag-asa ang aming pagkabuhay, sapagkat bilang mga anak kami iyong hinirang at ipinauli ang galak ng aming kabataan sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.